Naglabas ng isang prediction ng isang kilalang legal expert kung ano ang mga tsansa ni Ripple na manalo sa kanilang kaso sa US SEC. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ayon po kay Ginoong Fred Rispoli, isa po siyang kilalang legal expert, ay mayroon daw malaking tsansa si Ripple na manalo sa kanilang kaso laban kay SEC. Sinabi niya na kung ang mga judges sa Second Circuit Appellate Court ay neutral, ang tsansa ni Ripple na manalo ay maaaring umabot po ng 70%. Ngunit kung ang mga judges ay may tendency na pumanig po sa gobyerno, ang tsansa ng SEC na manalo ay maaaring nasa 70% hanggang 80%. Ngayon ay ano nga ba ang mga detalye sa kaso? Ang kaso ay nagsimula ng i-file ng SEC ang kanilang reklamo laban kay Ripple na nagsasabing ang XRP, ang cryptocurrency po ng Ripple, ay isang security at dapat po na sumunod sa mga regulasyon ng SEC. Noong August 7 ay nag-announce ang SEC ng kanilang apila laban sa ruling ni Judge Analisa Torres na nagsasabing ang XRP ay hindi isang security. Ang ruling na ito ay nagbigay po ng malaking boost kay Ripple at sa buong XRP community. Ngayon ay ano nga ba ang kahalagahan ng mga judges? Ayon po kay Ginoong Rispoli ay napakahalaga ng identity ng tatlong mga judges na naka-assign sa kaso. Kung ang mga ito ay neutral, mas mataas ang tsansa ni Ripple na manalo. Ngunit kung ang mga judges ay may bias na pabor sa gobyerno, mas malaki ang tsansa ng SEC na manalo. Ang mga judges na ito ay ang magdidesisyon kung ang ruling ni Judge Torres ay mananatili o babaguhin. Ngayon ay ano naman ang mga hakbang ng SEC at Ripple? Ang SEC ay nag-file po ng kanilang Notice of Appeal na hindi lamang tumutukoy sa penalty ruling kundi pati na rin sa buong summary judgment. Ibig pong sabihin ay gusto ng SEC na baliktarin ang lahat ng desisyon ni Judge Torres. Sa kabilang banda, si Ginoong Stuart Alnirote, ang Chief Legal Officer ng Ripple, ay nag-iisip na mag-file ng cross-appeal. Ayon kay Ginoong Rispoli, ang hindi pag-file ng cross-appeal ay isang foolish or kalokohan na hakbang dahil ito ay magpapataas ng tsansa ni Ripple na manalo sa apila. Ngayon ay ano naman ang timeline para sa kaso? Inaasahan po ni Ginoong Rispoli na ang litigation ay tatagal hanggang January 2026. Ang US SEC ay inaasahang pong mag-file ng kanilang opening statement sa buwan ng December, habang ang sagot ng Ripple ay inaasahan naman sa buwan ng March. Sa ganitong timeline ay mahalaga para kay Ripple na mag-advance din sa legislative front upang masiguro ang kanilang posisyon. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng implications or implikasyon nito sa crypto market. Ang kinalabasan po ng kasong ito ay may malaking epekto po talaga sa buong crypto market. Kung mananalo po ang Ripple, ito ay magbibigay po ng mas malinaw na regulasyon para sa mga cryptocurrencies at maaring magbukas po ng mas maraming opportunities para sa mga crypto companies. Pero
Kung mananalo naman ang US SEC, ito ay magbibigay ng mas mahigpit na regulasyon at maaaring magdulot po ng pag-alis ng ilang mga crypto companies sa US market. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman po rito ay ang prediction po ni Ginoong Fred Rispulli ay nagbibigay ng pag-asa kay Ripple at sa buong XRP community. Ngunit, ang lahat ay nakasalalay sa magiging desisyon ng mga judges sa Second Circuit Appellate Court. Ang kaso ay patuloy po na sinusubaybayan ng buong crypto community dahil sa malaking epekto nito sa hinaharap ng cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.